Hi mga chops! Comment tayo, may nag-message sa atin, siguro magkakalala to mag-jowa, hindi ko alam. Parehas ng message about pag-ibig tayo ha. Topic for today, pag-ibig. Ang question ay tungkol sa paano daw kung pasalo yung bahay. Anong reaksyon natin kapag ang eksena ng nabili mong bahay ay pasalo? Tingnan natin kung anong magiging problema. Kapag nakabili ka ng bahay sa pag-ibig pero sa tao, o tinatawag na pasalo. Dalawa ang uri ng pasalo. Yung isang pasalo is kasama mo yung tao na hindi na makapagbayad sa pag-ibig, hindi na niya makontinue yung monthly niya, kaya ang gagawin niya is ipapasalo o ipapangalan sa iba na dadaan sa legality na dadalhin yung taong sasalo mismo sa pag-ibig. Ang nangyayari dyan, yung taong sasalo, binabayaran na lang ng kahit konti yung taong nagpapasalo o may installment sa pag-ibig. Yung pagbibigay sa mga taong ating may-ari na ipapasa sa iba, hindi siya totally bayad dahil marami ka nahulog o malaki yung nagastos mo, kundi nagpapabayad ka dahil siya yung gagawin mong priority para mailipat sa kanya yung pangalan. Actually, hindi totally continue ang term dyan. Kumbaga, pag dinala mo kasi isang tao doon, para siya na para sa kanya malilipat yung pangalan, magbaback to zero kasi. Hindi totally pasalo. Pero yun lang nagiging term. So, dadalhin yung tao doon, kung sino napupusuan mo, naaabutan ka kahit konti, dahil sa kanya mo na ililipat ang mismong address na back to zero. Hindi magkukontinuous ang payment ng dating may-ari papunta dun sa bago. Okay, ang pagbabayad lang dyan sa tao ay dahil siya ang napili mo para maging priority. Sa isang bahay na binabayaran mo ay hindi mo na kaya, sa kanya na malilipat na back to zero. Okay, hindi siya totally pasalo. Yung isang uri ng pasalo ganito. Makinig kayo ha. May isang taong nagbabayad sa pag-ibig at ayaw niya ng bayaran dahil hindi niya kaya, or basta ayaw niya na. Mangingialam kayo, ayaw niya na nga. And then, sa tagal niya nagbabayad, ang gusto niya is ipapasalo niya. Para sa kanila, ang pasalo ay, ikaw na magkukontinuous kung magkano binabayaran ko. And then, pag natapos, sa'yo na ililipat, at least hindi siya nag-back to zero, tatapusin mo lang yung terms, kunyari may 5 years pa, or may 10 years pa. Iko-continuous mo na lang, babayaran mo ko, ito yung total na bayaran ko, bibigyan na lang kita ng discount. Ganyan nangyayari sa totoong pasalo. Anong risk niyan? Ganito yan. Kung ikaw ay nakabili sa tao, dahil nga dito sa pasalo, pag-ibig, ang mangyayari niyan, kapag natapos yung pagbabayad mo, o hindi mo siya ikinash, ikinontinuous mo lang. Tingin mo ba after 5 years ng pagtatapos or 10 years, yung taong yan nandyan pa? Siya kasi ang may katangi-tanging access para mag-asikaso ng papel. Galing doon sa kung kanino nakapangalan yung title, papunta kay pag-ibig, then galing kay pag-ibig, papunta doon sa taong sinalo mo. Paano kunyari may mangyari doon sa taong pinagsaluhan mo? Anong mangyayari? Paano kunyari, after ng 10 taon na natapos mo yung tinatawag na pasalo kahit diyan ka pa nakatira, hindi mo na mahagilap yung taong sinaluhan mo. Hindi mo na siya makita kahit saan. Paano kaya yon? Hindi ka pwedeng gumawa ng kasulatan na sa'yo na kasi siya lang ang katangi-tanging pwede mag-asikaso niyan. Walang iba. No, yan ang risk sa pasalo. Pag galing pag-ibig. Kagaya na sinabi natin, kapag galing ang bahay mo sa true pag-ibig, yung mga foreclosed na bahay, walang capital gains tax. Yan ay sure tayo dahil nung nakaraan, kakabayad lang natin nitong bahay. Pero kapag ikaw ay pasalo, ang mangyayari dyan, kung sakaling may contact pa kayo, at siya ang nag-asikaso, sana willing siya mag-asikaso ha, dahil nabayaran mo na siya Sana wag siyang tamarin. Ang mangyayari dyan, since mawawave ang capital gains tax, papunta sa kanya, aasikasuhin muna yung papunta sa kanya. Then once na sa kanya na nakatitle yon, siya na ang nakalagay doon sa mismong titulo, itatransfer naman yon papunta sa'yo. Okay, ganun ang proseso dyan. So kunyari, nakapangalan siya sa ibang tao na nasa pag-ibig siya.
Galing doon sa dating tao, papunta ng Pag-ibig, papunta sa'yo, walang capital gains tax. Once na i-transfer successfully doon sa bagong may-ari, doon sa pinagsaluhan mo, tsaka palang maitatransfer sa'yo. Yun yung meron ng capital gains tax. Ang total computation is kung magkano niya binenta sa'yo sa deed of sale ay 7.5%. Dalawang tax na mababayaran dyan, capital gains tax at tsaka stamp, kung hindi ako nagkakamali. So, ang tanong, kung sasalo ka sa isang tao na may Pag-ibig na bahay na foreclosed at ikaw na ang nakatira, tingin mo ba, pag natapos mo yan, mag-aasikaso pa kaya yung taong yan? Mahagilap mo pa kaya yung taong yan? Kasi kung hindi, talo ka. Kahit ikaw pa ang nakatira. Okay? So, kapag kukuha kayo ng mga pasalo, mas maganda yung unang option. Kung hindi mo na kaya yung responsibilidad mo, at merong taong gusto sumalo, o hindi salo malilipat sa kanya yung binigay sa yung privilege ng Pag-ibig. Bibit-bitin mo yung taong yon, pupunta kayo sa Pag-ibig, and then magkakaroon ng bagong kontrata. Back to zero. Ganon.